place of safety. Sa atong panahon karon mga igsoon ko, nga grabe na kasamok og kagubot, wala man siguro bisag usa sa ato dinhi nga wala nagtinguha og kasiguruhan. Ang tanan mingog amen. Ang mga tao karon kung imong lantawon, bisag asa na lang siya mudangop aron makakaplag siya kasiguruhan. Safety. Ang tanan mingog amen. Nagtuo siya nga pag naa siya'y dako nga balay, daghag CCTV, ug daghag mga security guard, makaingon siya nga safety na gyud ang among pamuyo. Dili pod ka makaingon. Ang tanan mingog amen. Kung naka-bulletproof pa lang ang akong sakyanan, bahalag kagang-kagang basta kay naka-bulletproof. Unya, left and right ang bodyguard. Kita mo ni Manny Pacquiao, yung sakyanan, murag tura-tura. Dako kayo, murag pang-army, kanang ito mo kulor, pirti kahabog. Nya, pag munaog si Pacquiao, pirting naghanag mga bodyguard, mga igsoon. Pwede naman tanag, di na, kay isara ka kasumbag ni Pacquiao. Kuyapan naman tanag ka. Nagtuo ang tao nga kung ingon ani ang iyang mabatunan nga butang, naa siya'y safety diha sa iyang pagkinabuhi. Or baka kung makaingon ka, nga kung makabalhin lang kog puyo sa Iceland, kinsay nangandoy nga makatog Iceland, daghag ice didto. Makaning tawag og Iceland. Ingon pa sa research, ingon pa sa Google mga igsoon ko, the safest country in the world for the 14th year in a row. Sulod sa 14 katuig na, sila ang nahimong number 1 nga safest country. Nga bisag maglakaw-lakaw ka dito panahon sa kagabion, way imong kauban, mag-cellphone ka, daghan kag kwarta, di kahilabtan, di katulison, di kaholdapon, kay safest country ang Iceland. Ayaw na ninyo buhata din his Pilipinas. Kawaton manggani bisag gitaguan na. Pag naa ka sa Iceland, sometimes ang imong mindset, safety na ko dinhi nga nasod. But no ma'am, no sir. Nakasabot si David nga walay laing dapit diin naa siya sa kasiguruhan, diha lamang gayod sa presensya sa Diyos. Hinungdan matod pa niya sa Salmo 23, versikulo 4. Oo, bisan magalakaw ako latas sa walog, sa landong, sa kamatayon, ako walay kahadlok sa bisan unsa nga dautan, kay ikaw nagauban kanako. Ang imong baras ug ang imong sungkod kini nagapaligon kanako. Wala sa nindot nga balay, wala sa daghang security guard, wala sa CCTV, wala sa nasod ang atong kasiguruan, kundi matod pa ni Haring David, kung kauban nato ang Diyos, nakasadapit sa kasiguruhan. Let's clap our hands unto God. Church, walay laing dapit nga atong kadang panining kalibutana, diin makaplagan nato ang matuod nga kasiguruhan. Ang dapit diin asa ang presensya sa Diyos nagapanglihok. Hello. I hope that you agree with me. Sa Old Testament, ang Israelites, once in their history,
nakapuyo sila sa dapit sa Ehipto. Pamilyar. Amen? Sa panahon nga gidala ni Jose ang mga Israelita sa Ehipto, kay katong panahon na ay gutom, Sister Rodami, og si Joseph tuwa na sa Egypt. Di ba, kabaluta sa story, for make the story long short, ingon si Joseph, ayaw mo kahadlok, ayaw mo kalisang, bisag dili maayo ang inyong paghatod sa ako dinhi, pero ang Diyos na ay katuyuan di ay nganong nakaabot ko dinhi sa Ehipto, tungod kay na ay gutom. Unya kay gipadamguhan man lagi si Parao, gihubad ni Jose, manong nakaandam sila nga na ay 7 years nga pamin nga moabot. Nakatigom sila og mga pagkaon. Samtang ang ubang nasod, wa gyoy kabang kaagan nga naa di ay gutom. Mao nang pahikaon lang sila, o tanom ani kaon baligya, wa sila'y gipundo. Pero ang Ehipto, diin naka-intercept sila nga naay 7 years of abundance. Sa panahon nga naay abundansya, nagtigom sila. Ang Department of Agriculture sa Egypt, gipamunuan ni Department Secretary Joseph, sa apelyido Joseph Castaños. Namundo sila. Pundo, sige, daghag-ani, 7 years good nga bunda. Pundo sila, pundo. Tipid-tipid ra gyud kaon katong mga himsog na. Dayet mo ayog palabi. Tipid ta kay nay 7 years nga gutom. Tipid sila. Pag abot sa 7 years nga gutom, gibati ito sa tibuok kalibutan. Wa na may unsa maning atong ani. Pirti namang gamaya. Ingon na si Jacob siguro, nagtanong sila trigo, pag-ani na, 11 na lang paguliboy, kay ikadosi nga si Jose, tuwa naman sa Ehipto. Hala, sige, mga ani na ta, pag-ani. Maura man niya nga itong naani, usa ka gantang raman. Sus, Ginoo ko, Ruben, ikaw ramay mukaon na. Wala tayong makaon. Nakadungog sila nga sa Ehipto na ay daghang pagkaon. Mautong malit sila dito. Hangtod pagligid sa panahon din nato lang ngayon, basing malangay ta, nakaabot yun sila sa Ehipto. Because that was their temporary place of safety atong panahon sa kagutom. Ingon man si Paraon, Jose, ikaw may akong left hand o right hand, buhaton nimo ang imong mabuhat. Uban, unsay imong plano? Agree ko ana, kay tungod nimo nakatabang og dako ni sa Ehipto. Ingon si Jose, pwede bang dadon ako din ang akong pamilya? Pwede, dada diri. Mao tong, to make the story short, magkapila namin to make the story short. Nakaabot yun ang Israelites dito sa Ehipto. O dito sa Egypt, wala sila nitipon sa mga Ehiptohanon na ay specific nga place diin ang tanang Israelita ragyod dito o gitawag kinig Goshen. Ang tanan mingog amen. Gitugutan sila sa Paraon nga dito mopuyo kay haom kini sa ilang pagpamuhi ug mga pagpanguma. Ingon sila timing ni dire. Paraon, dire na lang mi, kay dire sakto ang among mga binuhi, sakto pud nga magtanom-tanom pud mi dire. Sa laktod nga pagkastorya, ang yuta nga Goshen, it is a fertile land nga abunda dito, maayo dito sa tanang pang-agrikultura. Ang tanan, praise the Lord. Apan, dili lang kini maoy katuyuan. Nganong gipasahi sila. Kay ang Diyos adunay mensahe nga buti paabot sa matag usa. Nga bisan asa mang dapit ang katawhan sa Diyos mahiadto. There must be a distinction and a separation between God's people and the world.
Hello. Ang tanan mo, praise the Lord. Unsa man ang ginabuhat sa mga Egyptians, dili ni ginabuhat sa mga Israelites. Unsa man ang ginasimba sa mga Egyptians, wala ni ginasimba sa mga Israelites, because they were separated even in Egypt. Ang tanan mingog, amen. Kung atong itandi sa atong panahon karon, mga igsoon ko, we are the church being separated from this world. Unsa man ang gibuhat sa kalibutan nga supak sa tubangan sa Dios, dili kita mo pauyon. Ang tanan mingog, amen. Ang Israelinon anaa sila sa Ehipto, apan sila dili mga Ehiptohanon. Ang ilang identity nagpabilin nga Israelinon, bisan sa pipila ka mga katuigan nga sila nagpuyo sa Ehipto, apan wala mao sabang ilang pagkatao, wala mao sabang ilang identities, pero dami still na sa ilang kasing-kasing ang hero Israel. The Lord our God is one Lord. Ang tanan mingog, amen. Maingon man usab nato, magkinaunsa man ang daga niining kalibutana, bisan asa tanggapita dadon niining kinabuhiya, magpabilin unta sa gihapon ang atong pagkatao nga mga tinawag sa atong buhi nga Dios. Palibutan man ta sa mga nagakalain-laing pagtulunan niining kalibutana. Pabilin unta ang atong identity as a believer who believes in one God. Matod pa sa awit, you are God alone. Di ko kalimutan ng kantahan ko, Liboy. Ang kanang New Light, kanang ila Pastor George sa una. Panahon ni Pastor Merlito Aba, I don't know. Kalimot ko sa tong mga tuiga. Gi-invite ta nila nga mukanta sa ilahang song sa to. Singing inspiration. Di ko kalimot dito to sa Purok 2 o sa gym. They are Trinitarians. Kabalota nga mga Trinitarians ni sila. Pero pagkanta nato dito, ang atong gikanta, you are God alone. Mga banda rito, banda roon pa to nga mga manugtugay. Basta na lamang makatapoy. Samtang ako tunggyo na una, karon pa nako nga na-realize that was a courageous moves. Usato ka lihok nga maisugon nga nagadeklara taliwala sa mga tao nga nagtuo nga tundunay tulo ka Dios. But still we declare that there is only one God in heaven. Ang tanan miyo, praise the Lord. Ang tanan miyo, amen. Pabilin unta sa ato ang identity diha sa pagkabalaan. This world being liberated, pwede na unsay imong buhaton, pwede na unsay imong sulubon, pwede na unsay imong hitso, na unsay imong dagway. But let it be ang iglesia magpabilin sa iyang identity sa pagkabalaan o pagkanilahi sa Diyos. Taliwala niining reklamador o bagulbulan nga kaliwatan. Let it be nga magpabilin unta ang atong identity nga bisan sa mga kapait nga atong nasinatian, apan ang identity sa mga pagdaig o mga pagsimba makitaan sa atong kinabuhi. Goshen, the place of safety for the Israelites. Kabalo ba mo mga igsoon ko nga sa Exodus, gipadadaan sa Dios og napulo kahampak ang mga Ehiptohanon.
Hello. Naapa ba mo diha mo ragtog naman mo? Ingon ang verse 3 sa 91 Psalms, kay siya magaluwas kanimo gikan sa litag, sa mga ngayam, o gikan sa makamatay nga hampak. Sa Exodus ato mabasa nga dunay napulo kahampak nga gipadala ang Dios sa Egypt. Fast forward. Nana ba yan ang fast forward? Namatay si Joseph, napulihan ang paraon, ni arise ang lain nga Pharaoh, usa ka paraon nga wa makaila ug wa makadumdum kang Jose. Ug gitreat na pagsugod anti-ani ang katawhan sa Israel ug dili maayo nga pagtrato. Gilatigo sila pa trabaho. Takog kaon, hinay mo trabaho. Trabaho sila dito. 400 years nahimo silang captives, nahimo silang binilanggo sa mga taga-Ehipto. And here comes Moses. Sakto nga sa pagkatao ni Moses, nahadlok ang paraon kay nagkadaghan ang mga kalalakihan sa Egypt. Gisinsos mga lalaki sa Ehipto. Gamay raman, kasagaran baji. Pag sa Israel, pirting daghana ang mga laki. Ingon ang paraon, sugod karon tanan nga ipanganak nga lalaki sa Israel patyon. Sakto gianak si Moses ang kuliboy. Ingon si Miriam, si Miriam. Igsuon man niya katong iyang nanay. Dili ko gusto nga mapatay ning bata. Bisan sakit sa akong buhot. Nagdrama ta. Mga lama sa kagahapon. Ako na lang kang ipaanod ni ining suba. Pero iya tong gituyo kay iyang giplano nga nanay script daan tong nanay ni Moses. Nga mao ni akong buhaton, itunong nako nga maligo ang anak sa paraon ang prinsesa. Ipaanod nako. Kinsa may tao nga di maluoy sa hinilak sa gamay nga bata. Mura magawa mo na luoy, ni katawa man hinuon mo. Di na lang tamo hilak. Pagkadungog sa prinsesa, sampang naligo siya sa supa sa Nilo. Kadungog siya sa bata, silak sa bata. Pagtanaw sa kanang katabang sa reyna, usa ka gamayng bata, himos kayo, prinsesa. Ingon ang prinsesa, ako'y magbuhi aning bata. Pangita og iyang mapwede nato nga magbantay aning bata. Unya naaman dito si Miriam, katong bata nga igsuon ni Moses. Ingon si Miriam, ako'y mangita, prinsesa. Sige! Ang iyang gipangita, iyang nanay. Ang nanay, ragyapon may nagbantay. Dito siya sa balay, sa hari, sa paraon. Dito siya sa palasyo nagtubo. And then one day, God called Moses to redeem the people of Israel. Ikapila na ni nga to make the story short. Ikalima na. To make the story short, gipadala si Moses. Ato na i-forward, fast forward na tayo. Nakapatay siya, nisibat siya dito sa kamingawan. Nagsorya ang Diyos dito sa burning bush. Nya, nibalik siya. Nakigatubang ni Paraon. Let my people go that they worship me. Ingon ang Diyos. Nagpagahi! Hello, napamabudi ha? Nigahi ang kasing-kasing ni Paraon. Ingon si Paraon, dili! Mga na itong, here comes the 10 plagues. And then mingog, amen. Og, nasayod ba ta? Nga dili lang kini usa ka hampak sa Diyos sa mga taga-Ehipto. Apan usa kini kapakighagit sa labawng makagagahom ngadto sa mga Diyos sa mga taga-Ehipto. Kay nakitaan sa Diyos, si Rodami, nga ang Israelites murag
comforted naman sila kaayo nga nakadangop dito sa Egypt. Murag as is na sila nga ang uban nakaingon na nga murag dinhi na mi mamatay. Mao bitaw katong na sila sa panaw, di ba? Sige sila gingon nga may pag dito na lang mi, may pagwa na lang mi ni Hawa, may pag dito na lang mi namatay. Kay nakita sa Dios nga murag kampante na sila nga nagpuyo sa Ehipto. At samtang nagtuon ko ani nga mga pulong, I realize nga nung gusto sa Dios ipaabot to nga mga hampag to open up the mindset of Israelites nga dili di ay ang Egypt ang ilang place of safety. Hello. Dili po sa Diyos nga dito sila mo settle down kay sa Egypt na ay daghang Diyos-Diyos. Na ay daghang mga pagganong mga Diyos-Diyos nga ilang ginasimba dito. And God wants to prove them nga walay laing Diyos nga makahatag o protection sa tao kundi siya lamang gayod. Una nga hampak, unsa ra to? The water turned to blood. Exodus chapter 7 verse 20. Ang napulo kahampak wala lang ni gipadala sa Ginoo para lisod-lisoron sila, para mutagam ang Ehipto, para mutagam ang Paraon. But it was an insult to their false God. Pakita aragod Sir John na katong picture. Ang ang Egyptians, naa sila'y gitawag nga God of the Nile River. Ana, kabalo mo si kinsay pangalan ana? Mo na siya si Happy. H-A-P-I. Dili Happy nga anak ni Pastor Jiboy ha. Happy, God of the Nile. O sa Exodus chapter 7 verse 20. Atong basahon. Og si Moses og si Aaron nagbuhat niining ingon sa gisugo ni Jehova. Og gibakyaw siya sa iyang sungkod og mibunal sa mga tubig nga diha sa suba sa tubangan ni Paraon og sa tubangan sa iyang alagad. Og ang tanang mga tubig nga diha sa suba nahimo nga dugo. Kabaluta nga ang Nile River usa ni sa pinakaimportante nga suba sa Ehipto. Dito sila maligo, manglaba, magkuhag ilimnon nga tubig. Tanan halos dito gikan. Pero unsaon man nila may pagligo nga dugo naman ang suba. Ganahan mo maligog dugo? Iniglaba ninyo, inigkusok-kuso ninyo, pagpang-waswas ninyo, napula naman ninyong sinina. Idugo, dalaga na akong anak. Kung sa'y dalaga na nga ang suba may nahimong dugo. That was an insult to the God of the Nile of Egypt. Nga si Happy, nga kung himuon sa Diyos nga dugo ang tubig sa suba sa Nilo, why mahimo ang ilang giisip na Diyos nga si Happy. Oh, that was an insult. Na siguro uban dito nga mga Israelinhon, lipay na kayo nagligo-ligo dito sa suba sa Nilo, and they are worshiping the God of the Nile nga si Happy. O gipahinumduman sila sa Diyos nga still I am the one who control everything in this world. Oh, murag hinay man ang inyong palakpak. Wala ba mo nagato nga siya ang Diyos nga nagkontrolar sa tanang butang? Sunod lay. Exodus chapter 8 verse 6. Versikulo sa ta. Exodus chapter 8 verse 6. Ang sunod nga hampak og si Aaron mibakyaw sa iyang kamot sa ibabaw sa mga tubig sa Ehipto. Og mingsaka ang mga baki. Isay mo kaon direk baki.
Uy, murag daghan. Kanang, salamat God bless. Kanang, maarang pa, kanang usa ka kananan, duha, tulo, okay pa na. Pero magsigi na kagkaon, kaupat, kalima, kaunom, mapula naman ka. Unya, sa kadaghag baki at yani, di man na to matog hurot. Bisa pag ingno na to, sige dawato na to ang konsepto nga kato nga baki, makaon. Dili tong baki sa unas. Kaya murag kangilngig man to. Sige, kanang makaon ka na sa basakan. Perting daghana. Maato ka na to nagkaon, mga matay ra na dihas kilid. Mabaho. Hasol pud ba ya? May kadakitan ni Mus baki, uy baki, kaon ritso. Tama nga na to ni kaon tanan para mahurot. Mura na kagnaog baki, pero wa pa nahurot ang mga baki. Pag ukab ni Mus kaldiro, to ay baki. Kokak. Kokak. Matuog ka. To ay baki, nanuksok sa imong dalunggan. Kasol ba ni kinabuhi ha? Pero kabalo ba mo? Nga samtang kining hampak midangat sa Ehipto, ang Goshen nagpabiling safety. Hello. O kining hampak, insulto ni sa usa sa Diyos sa mga Ehipto, nga ginganlag si Hiket. Hiket ba basa ni? H-E-Q-E-T. Baliw ko lang. Kaya nga naman, kining Diyos sa mga taga-Ehipto, ang iyahang postura anima, naong ugbaki. Natanawan ninyo ang dagway, kanang tao nga naghawid. Ang purma sa iyahang naong baki og purma. Ang tanan, may praise the Lord. Ikatulo nga hampak, Exodus Kapitulo 8, versikulo 17. Ang makaingon mo, mao di ay nga daghan ko ani. Murag na binlan ko. O kinigibuhat nila, o gituyod ni Aaron ang iyang kamot, uban ang iyang sungkod, o gibunalan ang abog sa yuta. Gihapak ni Aaron ang abog, pinaagi sa iyang sungkod. Pagbunal ni Aaron, mitungha ang mga kuto. Kamang dahil ang daghang kuto at yani. Kining ulo kay baga. Ingon sila, katulman. First time to ha. Okay raron kay kabalo na, katulman na akong ulo. Kuto siguro ni kabalo na ka. Pero katong una pa nga panghitabo, wa sila'y kabangkagan. Gipampuno na sila kumatulot sa mani. Hala, na may nagkamag-kamag sa imong ulo sa mana. Ingon ang Exodus 8 verse 17, ang mga kuto sa ibabaw sa tao o sa mananap, ibabaw sa mga mananap, ang tanan nga abog sa yuta nahimo nga mga kuto sa tibuok nga yuta sa Ehipto. Tanaw nimo sa Goshen, mingaw ra, way kayo'y gubot. Pagtanaw sa Ehipto, Star Island, ang mga tao dito naghagdan-hagdan. Naglinya, hagdan-hagdan sila. Sige, kana iro ka gyud sa akong ulo kay para lami paminahon. Agay kanindot, sige kana mo. Panguhaan ng mga buhi nga lusa ha. Apila na lang po ng mga patay kay lain tanahon. Tanang ko tuon, may praise the Lord. Lies. Kining hampak, gitugot ni sa Diyos para insultuhon ang Diyos sa Ehipto nga ginganlag Geb or Jeb. Kay kini nga Diyos morning gitawag nila God of the earth. Di ba ang abog man to'y gihimo nga kuto? Amen. Gusto ipaabot sa Diyos sa mga taga-Egyptians nga bisan ang ilang Diyos nga gituuhan nilang God of the earth, walay mahimo kung himuo na sa Ginoong kuto ang abog.
Ikaupat nga hampak, langaw. Ang tanan mingog langaw. Di ba di taganahag langaw? Sige tagpang bugaw anang langaw, labi na kanang dagko. Ay, sa mukha maning langaw. Labi na kay kinilaw. Awa di ha kay mahugawan ni hugaw. Exodus chapter 8 verse 24. Ug kini mao ang gibuhat ni Jehova og may miabot nga hilabihan ka mga duot sa mga langaw sa sulod sa balay ni Paraon o sa sulod sa balay sa iyang mga alagad. Sa tibuok nga yuta sa Ehipto, ang yuta nadaot tungod sa duot sa mga langaw. Would you imagine? Could you imagine ang sitwasyon sa Ehipto atong panahon? Sa Goshen, mingaw, way tayo kalangaw-langaw. Pero sa Ehipto, perting daghanag langaw ang kuliboy. Haguros lang aging. Murag motor nga nakamaplir. Samanto, perting daghana dig langaw. Dito sa balay ni kuhan kay naidaghang kinilaw. Dito tangaw. Dito langaw dito ba? Bisag buntag, magsuot na lang sila kanang pangputyukan. Tungod sa kadaghan sa langaw. And this plague, o kining hampak, gipaabot ni sa Diyos para insultuhon ang ilang Diyos-Diyos nga ginganlan og si Kipre. Pakita nato na tanawa ang dagway sa ilang Diyos-Diyos nga si Kipre. Di ba murag langaw og naong? Yes, that's true. Kaya ngon kagwala lang to. Hampak lang to, nag-iisip lang to sa Ginoo nga, anong langaw man po, nabasig. Langaw, kay hasol, manggituod ning langaw. Kay luod gud ng langaw. Dili, naituyo ang Diyos ato para insultuhon ang katawhan sa Ehipto nga ang Diyos nga ilang isimba, mga Diyos nga inutil o walay pulos. Si Kipre, God of creation nila ni sa Egypt, God of revert nga nag-defected or nahimo ni siyang sama sa dagway sa usa ka langaw. Ikalima nga hampak, please bear with me. Kabalo ko nga katugo na mo. Death of livestock. Pagkamatay sa ilang mga binuhi, mga baka, mga asno, nangamatay. Wa man tanay sakit. O kiratog napatay kay napaakan. Pero namatay nga way sakit. Nangamatay way sakit, himsog. Nangamatay tanan, nangapaho na ang ilang mga binuhi nga kahayupan. Way napilin ang kanding, ang kabaw, ang baka, ang iro, ang iring. Livestock ba ng iro ug iring? Exodus chapter 9 verse 6. Og sa adlaw nga misunod gibuhat ni Jehova kadto og nangamatay ang tanan nga kahayupan sa Ehipto. Apan ang kahayupan sa anak sa Israel walay usa nga namatay. Nganuman para insultuhon ang ilang Dios si Hathor ug si Apis. Goddess of love si Hathor nga ang dagway ani na cow, symbol sa cow. Si Apis lay sunod ng picture. Sir John na naman. Kana bull. Mao na ilang mga Dios. Tanawa ning mga kalaki aning mga tawhana. Ang mga mananap gihimo ng Dios. Hingon ng Ginoo, di ni mahimo. Di ko gusto nga mao ni makuha nga pagtulunan sa akong mga katawhan mo nang tudluan ta mo. Padadaan ta mo hampak nga maghatag ninyong lesson nga ang ilang Diyos way mahimo. Nangamatay ang mga binuhi nga kahayupan ug walay nahimo ang ilang Diyos nga si Hathor ug si Apis para luwason sila ani nga hampak. Verse number 6, ikaw nom nga hampak, mga hubag. Mga bunul.
9 verse 10, og mikuha sila og abog, ug gikan sa hunog mitindog sila sa tubangan ni Paraon. Kini gisablig ni Moses paingon sa langit, ug kini nahimong usa ka hubag nga mibuto nga may nana sa ibabaw sa tao ug sa ibabaw sa mananap. Pagsabwag nila gabog, namurot ang hubag. Pagbuto, na ay condensed milk nga nigawas. Buntag sayo, nagtipok ang mga Egyptians dito sa gangaan. Nagsigi silag bilang sa ilang hubag. Madi, pila na may imong hubag? 5 na yung taon, madi. Ay, salamat sa Diyos kay tulura ring ako. Nibuto na, madi. Ang upat ni buto isa na laywa. Tanawa, nagpilit-pilit na rin akong sinina. Nipilit na kay niuga na ang condensed milk. Tinaghana nila mga hubag. Nagpila na sila dito sa family drug kay magpalit og tambal. Unsay ilang itambal sa ilang hubag. Pero kini nga hampak ipadala sa Dios para insultuhon ang gituuhan nila nga Dios nga si Sekhmet. Kini goddess babae man na kanang nasa kilid. Goddess of healing sa Egypt ni. Sige silag ampo dito, Sekhmet. Kuha na itaw ng mga hubag na mo din eh. Agoy, grabe na ako gastuan ng akong naong og skincare. Tubuan naman di ay bunol. Sa kadagag pwede tubuan sa naong pagyod. Mura na ning akong naong og bunol nga gitubuag naong. Hello. Ang tanan mo, praise the Lord. Ikapito, hold on. Just hold on, tulo na lang. Humanani. Exodus 9 verse 24. Og dihay ulan nga yelo og kalayo nga nasagol sa ulan nga yelo. Hail. Pagdaugdog, pag-ulan. Ang nangatagak nga ulan, dili normal nga ulan. Mga dagko nga ice, nangabuslot ang ilang mga atop, nangaguba ang ilang balay. Ingon sila, unsa naman eh, likay, ay, pagbungkag. Di ka makalikay, pus nga kasi mong naong patay ka. Hailstorm. O kini nga tampak tunglo ni o kanang insulto ni sa Dios sa mga Israel, sa mga Ehiptohanon, ang ilang goddess of the sky nga giganlag si Nut. N-U-T. Kanang babae nga nag split o noon sana diha nag acrobatic diha. Mo na ilang God of the sky nga si Nut. Ilan ang gituuhan nga proteksyon nila dito ibabaw sa kawanangan. Nagampo ang mga Ehiptohanon kang Nut. O proteksyon ni gikan sa kabangis sa kalangitan. Pero gipakita sa Dios nga bisan ang ilang giluhod-luhod, giludhan-ludhan nga Ginoo nga si Nut, dili makaproteksyon kanila kung ang Diyos na'y magpaulan o mabaka nga yelo. God of storms, goddess of the sky. Ikawalo. Okay pa mo diha. Medyo taas-taas ni nga set up. Number 8, gipadalan silag dulon. Karon kapan. O gituyon ni Moses ang iyang sungkod sa ibabaw sa yuta sa Ehipto. O si Jehovah ming padala og usa ka hangin sa sidlakan sa ibabaw sa kayutaan ni adtong tibuok adlaw, ni adtong tibuok gabi. Mao pa ba ni? Okay, malagi. O sa pagkabuntag na ang hangin sa sidlakan, nagdala og mga dulon. 14.
Ug ang mga dulon miulbo sa ibabaw sa tibok nga yuta sa Ehipto. Perting daghana nag mga dulon. Hilapihan gayud ang pagkadaghan nila. Sa wala pa sila, wala pa gyud ing ani nga mga dulon. Bisan sa ulahi wala nay makaingon niini. So first time to nilang nasinatian nga ingon adto kadaghan ang mga grasshoppers. Gipangkaon ang ilang mga alupati, ang ilang mga talong, ang ilang mga tangkong, ang ilang mga humay. Diba mga on man nagsagbot? Ang mga tanom nila, ang mga punuan nila sa prutas, papukan sa dulon, paghawa sa dulon, wa na'y dahon. Mura nag-Christmas tree. Hello. O kini-insulto nila sa Diyos. Insulto ni sa Diyos nila, God of storms and disorder, to protect their agriculture, nga mao si Seth. Ang Diyos, ang pangalan ani si Seth. Protection sa ilang agriculture, pero way nahimo sa dihang gipadad-an na sa Diyos og dulon. Second to the last, dunay dakong kangit-ngit nga nahitabo. O, imposible ni ang kuliboy. Dili lang ni normal nga kangit-ngit. Kay 3 days ni. Bisag adlawan. Ngit-ngit kayo. Bisag magsantik sila dito og suga. Bisag magsantik sila muron. Bisag i-charge nila ang ilahang solar light. Wag apoy hayag unsa man eh. Birtingit-ngita naman. Tulo ka adlaw siguro ang Hiptohanon adto natulog ra. Exodus chapter 10 verse 22, ug gituyo ni Moses ang iyang kamot paingon sa langit, ug dihay usa ka mabagang kangit-ngit sa tibok nga yuta sa Ehipto. Sulod sa tulo ka adlaw. And this plague is to insult the God of Egyptians nga giganlag si Ra, the sun God. Abantay mo na sa iyang ulo. Di ba? Adlaw na. Usa na siya murag symbol of the sun. Kay dunay Diyos ang mga Ehiptohanon nga ginganlag si Ra, nga ilang gitawag nga the sun God, nga na ilang gituuhan nga mao'y naghatag sa ilag kahayag. O salamat Ra sa kahayag. Ra 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 ra. Ingon ang Ginoo, pakitunta mo kung kinsay tinuod nga nagkontrolar sa kahayag. Akong ipahibalo sa inyo that I am the God who control everything. Di ba doon ay awit nga nag-ingon? Who told the sun where to shine in the morning? Amen? Kinsa may nag-ingon day, adlaw sidlak, ug misidlak ang adlaw. In the beginning was the world. In the beginning God created the heaven and the earth. Ang tanan mingog amen. And God said, let there be light, and there was a light. Pero kini mga tao nga mga taspukan gikan sa Ehipto, nagtuo sila nga si Ra naghatag sa ilag kahayag. Apan dunay Diyos sa Israel, ang Diyos nga may tinod nga naghatag sa kahayag. The last one, the death of the firstborn. Exodus chapter 12 verse 29. Ang panganay sa yuta sa Ehipto, gikan sa panganay ni Paraon nga naglingkod sa iyang trono, hangtod sa panganay sa bihag nga naa sa bilangguan, ug sa tanan nga panganay sa kahayupan, gipatay ni sa Diyos. Why? What's the purpose? Kay usa ang Paraon sa Egypt, ang Parao, ang Pharaoh, gi-consider nila nga Diyos. Gisimba nila. Bisan tuod ni tao lang, pero gi-consider nila ni nga Diyos.
O gipamatud-an sa Dios niining ikakatapusan nga hampak nga bisan si Parao dili makapugong kung ang kamatay na moabot sa iyang panimalay. Hello. O usa kini ka mensahe nga gipaabot sa Dios dili lang sa Ehipto apan sa tibuok kalibutan nga walay laing Dios nga pakapanalipod sa tao, siya lang. Samtang ang Israelites, samtang ang Egyptians, napuno sila sa hampak. And here comes Israelites in the land of Goshen. They were safety. Walay kadaot, walay kamatay, walay kagutom, walay kangit-ngit nga midangat kanila. Kaya ang proteksyon sa Diyos nagtabon sa iyang katawan. Buot pamatudan sa Diyos sa tibuok katawhan nga ang place of safety sa tao wala sa bahandi, wala sa gidaghanon sa mga kasundaluhan, wala sa mga gamhanan, wala sa kagamhanan sa usa ka nasod, apan naa diha sa presensya sa Diyos. Let us all stand. Kabalo ba mo? Nga sa Hebrew words, ang Goshen, nagkahulugan kinig drawing near. Nagkaduol. Pwede ba mangutan ako sa inyong taliwala karon? How's our relationship with the Lord? Nakasiguro pa ba ta nga naa pagihapon kini sa Goshen nga kahimtang? O baka Ehipto na? Kung gibati ini mo nga daw layo na ka sa presensya sa Dios, dasigon ko ikaw sa pagtinguha nga mahibalik kita ilalom sa landong sa labahong makagagahom. Adunay proteksyon ilalom sa iyang mga pako. Adunay kalinaw ilalom sa iyang mga pako. Adunay kasiguruhan ilalom sa iyang mga pako. Church. Ang atong dapit sa kasiguruhan anaa sa dapit sa mga pag-ampo ug pag-uasa. If we're looking for a place of safety, it's a place where prayer and fasting is there. If you're looking for a place of safety, it is a place di na dito ang mga pagdaig ug mga magsimba. Kung nangita ka og dapit sa kasiguruhan, usa kini ka dapit din ang paghigugma ug ang pakigdait nagapatigbabaw. Gusto ta mo na sigo ni taknaa sa iyong nga kaudtuhan. Pabilin ta sa dapit sa atong kasiguruhan. Pabilin ta sa dapit din ang Diyos. Nagapambuhat o nagapanglihok. Oh, why would I go to Egypt kung naay Goshen? Diin safety ko dire. Walay kadaot, walay kasamok.